Ay, magandang hapon po, magandang gabi na rin. Ha? Mayap Abingi, Maray na Banggi, sa mga kabudyog ko. At makinig po kayo. At ito naman po ang ating pag-uusapan. At I am hoping na yung iba kong kabunyog ay maintindihan ng aking galaw. Kung mag-analyze ako, kung patungkol kay Sara, patungkol kay Duterte, patungkol kay Bato, patungkol sa ano, ay gumagamit lamang po tayo ng tinatawag na analysis sa batas. Wala po tayo, hindi po ako pumupunto sa tao. Ibig mo sabihin ay kakahiya naman sa akin yan na magpupunto ako sa batas, nagdedepende ako sa batas, kung may mga taong lumabag sa batas, ay dapat pupunayin natin. Kahit sino man sila. O kahit kasama dyan si Lenny. Ha? Kahit sino pa. So, yan po ang ating titingnan dito. Pagkatapos, may isa pa tayong pag-usapan. Ito muna ngayon, no? Kasi mukhang lumalalim yung ang interest ng tao sa patungkol sa ICC dahil nandoon na nga si Duterte. So, ngayon, kung yan ang pag-usapan, ang aking nakikita ay medyo lumalalim at ang mga paghatian ng malaking dalawang panig sa ating republikang politika, no? Politika na nakahanay sa grupo ni Bongbong, politika na nakahanay sa grupo ni Duterte. So, lumalalim ang usapin, lumalalim ang birahan. At mga team suka na nga, nagsimula doon, nag-team team na, kaaway ng suka. So, anyway, ito naman ang ating pag-usapan sa ngayon ay itong patungkol kay Bato naman. Ano naman kaya si Bato patungkol sa ang pag-usapan natin ay ang ICC. Ladies and gentlemen, hindi po natin maiwasan na ang isa sa tinitingnan natin ngayon hindi tatagal ay saka na si Bato na rin ang papalabasan ng mandamiento de arresto galing sa International Criminal Court. So, yan po ang nakikita ko. At kung ganoon man mangyari, ay magkasing tulad din ang kontrobersya na ibubungan nito kung ikumpara sa kontrobersya ay Mr. Digong Duterte. Kasi nga, ay talagang number 2 man ni Duterte si Bato kahit ano pang sabihin ninyo. Pwede kong sabihin, number 1 si Bongo, number 2 si Bato, pero ang hindi natin maiwasan ay isang magkakampi na sila. Titingnan natin sa punto ito na sa punto ng batas. Maaring mayroon man tayo mga konting simpatiya sa mga taong involved, but then let us assure ourselves na batas ang papag-iralin natin. At kung batas ang papag-iralin natin, ay dapat birahin ko po, kasi tirador na ako titirahin ko po yung mga opinion na mga nagsasabi na expert sila sa batas. Kung ako naman po tanungin ninyo, ang lahat so far na expert sa batas na nagsasalita ay mga mali po ang sinasabi nila patungkol po sa mga paghuli kay Duterte, pagkulong kay Duterte, patungkol naman ito kay inaasahan natin si Bato sunod o di kaya kung sino man si Bongo. Ang ating nakikita po rito ay mas lalong lalaki po itong sunog kasi bakit? At mukhang totoo naman yung survey sa pagka-senado at nakikita naman natin na si Bato ay isa sa tinitingnan na mananalo. Ibig sabihin po ang pagkapanalo ni Bato ay umaasa yan hindi po sa kung ma-aresto man siya sa ICC o hindi. Ganun ang pagtingin ko po yun. Opinion ko po yan.
Huwag niyo sabihin na ako ay kumakampi sa kanya. So kahit hindi ko nga siya ibubuto, ay inaasahan ko na mananalo siya. At ang interesting po dito, ano kaya mangyari kay Bato kung hindi pa nagkaroon ng eleksyon ay may warrant of arrest na siya? Pareho din ba ang magiging kapalaran niya kagaya kay Duterte, wala pang eleksyon na nagpapahalal sa bilang pagkamayor laban kay Carlo Nograles na kanyang tauhan din dati, ay nakulong na siya. Hindi na siya makakampanya. So kung ganon, ano naman ang kay Bongo kung mananalo? Kasi nakikita natin number 1 po sa survey ay si Bongo. Natalo niya, naungusan niya na si Erwin Tolpo. At kung ganon man mangyari, magkakaroon ng pagkakataon na ang ating number 1 senator ay nasa kulungan. So ano ngayon ang tingin sa Pilipinas? Anong tingin sa mga Pilipino? Magkaroon ng pagkakataon na mayroon tayong mga opisyal ng bayan na nasa kulungan sa ibang bansa. So ito naman, pag-usapan natin si Bato. Narinig ko yung interview kay Bato kanina. Sa interview ni Ted Filon. Ang sinabi niya sa kanyang interview, handa daw siya harapin kung mayroon mang tinatawag na lalabas na warrant of arrest galing po sa tinatawag na ICC. Pero kinaklaro niya na ubusin niyo muna ang lahat ng mga remedyo na meron dito sa Pilipinas. Ano ang isa sa mga remedyo niya? Ang tatanggapin niya yung proteksyon na ibibigay ni Chess Escudero ng Senado. Anong protection ba ang ibibigay ni Chess Escudero sa kanya? Ang sinabi at narinig naman natin sa ay ang ilalagay siya sa loob ng Senado at walang makapasok na pulis sa loob ng Senado. Hanggang gusto niya, nandyan siya, dedepensan siya ng Senado. At lalo siyang dedepensan kasi sigurado naman halos na mananalo siya at pati si Bongo. So, ngayon, paano naman ang gagawin natin dito? Paano ang ekspektasyon natin? Sinabi na sa interview kanina, si Bato ay nagsasabi, nagsinungaling na daw si BBM sa kanya. Noong sinabi ni BBM na kahit buhok daw niya ay hindi mahawakan ng ICC, International Criminal Court. So, ano ngayon ang mangyari? Wala naman siyang buhok. So kung wala siyang buhok, ang mangyari diyan edi magiging simbolo na lang ng kanyang protesta laban kay BBM. Na tinitingnan niya na parang ini-imply niya, although hindi tahasan pagsabi, na si BBM ay traitor. Okay, traitor sila sa kanilang sinumpaang ano tawag dito? Mga sinumpaang pag-iibigan nila noon sa unit team. So anyway, ang ating pag-usapan nito si Bato, ano ba kaya what is in store for him sa kanyang inaasahan na baka bigla na lang lalabas ang warrant of arrest laban sa kanya. At syempre, alam ko na rin na pati si Bongo ay naghahabol din, nag-iisip din na baka lalabas din ang warrant of arrest sa kanya. Pero ang hindi pa natin alam kung anong gagawin ng mga kasamahan nila na ini-expect din na palabasan ng warrant of arrest. Si Oscar Albayalde, na baka magtatago siya dyan sa kay Bong Pineda. Tapos andyan siya kasi sa Pampanga lagi. Tapos si General Karamat, magtatago yan sa Pangasinan kasi tumatakbo ding mayor si General Karamat. Sana man tatakbo si Colonel Edelberto Leonardo. Sana man si Royina Garba. Ang alam ko si Royina Garba ay doon na sa Amerika. Nahuli siya sa Amerika. Pero tingin ko ay kasama sa strategy ni Royina Garba na magpahuli sa Amerika at may kaso siya sa Amerika ata. Okay? So, ganoon ang nakikita nating sitwasyon. Medyo masaya. Pero ang isa pang nakakasaya dito, handa naman daw si Bato na makasama niya sa selda si Ginoong Duterte. Pero nangka, ang galing ng selda dun sa ICC. First class, aircon.
libre pagkain, lahat, may gwardiya ka pa. May kompleto pa, may computer. So anytime pwede ka maglaro doon ng ng Counter-Strike o kung ano. So, mayroon pang laruan na basketball. O magbabasketball si Duterte at si Bato doon. O meron ding ibang mga weights. So magde-develop si Bato ng kanyang katawan. Magiging Hulk siya. So yan po ang nakikita, narinig ko kay kanina kay Bato. Pakinggan natin yung interview kay Bato na ginawa ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Sir, may buntag. May buntag, Ted, and DJ Chacha, may buntag. Good morning Opo. sa ating lahat. Dili ako mangutangan kung asaman mo karon ha. Naanak ko din, Ted, nagwala ko, Suroy-suroy. surusuroy, minus one, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ng ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonek doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwedeng maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason diyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin kaya sayang lang yung kung magpapa-kustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila maghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. Ang problema lang kasi kay Bato, saka sa grupong Duterte, saka kasama na sa silang lahat, pati si Harry Roque, pati si Marcos, pati si OSG, yung pinakamali na common sa kanilang lahat na mali ginagawa nila ay yung sasabihin nila na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas patungkol sa usapin na crime against humanity na ginawa na inakusa sa kanila ni Bato, ni Bongo, ni Duterte, o kasama si Sara. Kasama sino pa? Si Albayalde, si Karamat, kasama si Ruina Garma, kasama si Edilberto Leonardo. Ang problema sa kanila na mali na argumento nila ay sasabihin nila na walang jurisdiction ang Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas. Iklaro ko pa, ganito po yun. Ang batas po na nagtayo o nagbuo ng International Criminal Court ay tinatawag na Rome Statute. Ano po ang meron sa Rome Statute? Sinasabi sa Rome Statute na ang sino mang mga bansa na sumali ay pwedeng kumalas o umalis. At ang tanging gagawin lamang ng kahit sinong bansa na ualis ay magbibigay lamang ng notice o pasabi na nakasulat doon sa Secretary General ng United Nations
at sasabihin nila na kakalas na kami sa International Criminal Court. At kung matanggap ng UN Secretary General na natanggap nga noong March 17, 2018, ay magbilang ka ng 1 taon, saka pa lang magiging epektibo yung pag-aalis ng Pilipinas mula sa International Criminal Court. So ngayon, anong ibig sabihin pag umalis ang Pilipinas sa International Criminal Court? Nawawala naman ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Sagot, meron pa rin pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kung ang pag-usapan ay patungkol sa mga krimen na nangyari sa loob ng panahon na kasapi ang Pilipinas. At ang pinag-usapan nating krimen ay yung mga krimen na tinawag na crimes against humanity na nangyari sa panahon ng siya mayor pa ng Davao City at hanggang nangyari din sa panahon ng siya naging presidente sa Pilipinas. Ang panahon na kasama ay mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So, paulit-ulit kong sasabihin sa mga maka-DDS at maka-BBM na ang jurisdiction ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC o ibig sabihin niyang jurisdiction ay kapangyarihan sa pagbigay ng paghusga at paglilitis at pag-imbestiga patungkol sa krimen na nangyari sa panahon ng kasapi ng Pilipinas ay hindi nawawala. May jurisdiction pa rin ang ICC. Mr. Bato, understood? Sana marinig mo ako. At kung may jurisdiction, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sa usapin na nangyayari sa panahon ng kasapi pang Pilipinas, obligado po ang Pilipinas na sumunod sa batas ng Roma o Rome Statute. So ano mga obligasyon na kailangan sundin ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute? Yung obligasyon ng respeto sa ipapalabas na warrant of arrest patungkol sa crime against humanity sa ilalim ng Article 7 nito. At ang pagpalabas ng warrant of arrest ay napapaloob po yan sa Article 58 na nagsasabi if there is reasonable ground to believe na yung inaakusahan ay posibleng guilty, pwede magpalabas. 2 bagay lang ipalabas ng International Criminal Court. Warrant of arrest o di kaya summons. So kung sa tingin ng ICC na hindi naman ito tatakbo, ay summons lang ipadala at bibigyan siya ng takdang panahon na pumunta sa ICC para dadalo ng paglilitis. Ganon. Kung hindi lang sana naging risgo sa pag-iskapo si Duterte, kung hindi sana siya nagsabi na hindi siya susuko, ay sa tingin ko, ang ipapalabas sana ng ICC laban kay Digong Duterte ay summons. Pero ang pinalabas, alam naman natin, ay warrant of arrest. So ito naman, si Bato, sa interview kanina, aligaga siya. Ini-expect niya na may darating na warrant of arrest. So ngayon, tanong, anong gagawin kung mauna halimbawa warrant of arrest hindi pa nagkaroon ng eleksyon? Mananalo kaya siya? Sa tingin ko, mas lalong mananalo. Tapos, kung halimbawa, isabay si Bongo, mas lalong mananalo sila. Hindi sila mawawala. Kasi nga nasa top 10 sila eh. Si Bongo, number 1, naungusan niya Stolpo. Tapos, nasa number 5 ata si Bato. So, iyan po ang sitwasyon. So, paano ngayon ang gagawin ni Bato? Sabi ni Bato daw, ay tumanggap siya ng alok na proteksyon galing kay Chis Escudero na hanggat ayaw sa bitawan ng
Senado ay walang ibang maka-aresto sa kanya sa loob ng Senado. Ang ibig ba niyan sabihin ay hindi na siya uuwi? Doon na lang siya titira sa Senado? Malamang yan po. Kasi pag lumabas siya, baka arestuhin siya. So hindi naman papasok ang PNP sa loob ng Senado na may sariling ding puwersa ang Senado. Siyempre, ayaw nila magkaputukan. Ganoon lang ho kasimple. So ngayon, kung ganoon pala, ano naman ang remedyo ni Bato? Okay, ito ang maging remedyo ni Bato. Bato, makinig ka para makakatulong sa ito. Sabihin mo ang abogado mo na maghanda. O di kaya sumulat na kayo ngayon pa mismo. Sumulat na kayo ng inyong petition na habeas corpus. Para kikwestiyonin ninyo yung warrant. Kasi sabi ninyo, ang argumento ninyo warrant of arrest, walang visa yan sa Pilipinas. Okay, kung ako naman tanongin nyo, walang visa yan. Parehas tayo dyan. Maliban na lamang kung idinaan nila ni Bongbong Marcos sa lokal na korte at magpapalabas ng hiwalay na warrant of arrest ang korte para ipatupad yung International Criminal Court na warrant. So, yan ang unang remedyo ninyo. Pagkatapos, may isa ka pang remedyo, Mr. Bato. Pwede ka mag-apply sa korte natin ng piyansa. At sigurado akong papayagan ka ng korte ng piyansa. Bakit? Ang korte natin ay magbibigay ng piyansa kasi obligado po ang ating korte sa ilalim ng konstitusyon na nagsasabi sa Section 13 na kapag ang tao ay hindi lamang inaakusahan ng krimen na nagbibitbit ng parusa na kamatayan, parusang habang buhay pagkabilanggo, parusa na reklusyon perpetua, ay pwede kang makapagpiyansa bilang karapatan ng akusado na hindi matatanggihan. So ngayon, sa ilalim po ng ating Republic Act 9185, nagsasabi po roon na ang parusa po sa crime against humanity ay 20 years imprisonment lang, hindi lifetime, hindi life imprisonment. So kung ganoon pa man, ang ibig pong sabihin yan ay pwede siya magpiyansa. So isa pa, pwede siya magpiyansa. So kung may utos ang ating korte na magpiyansa, ipapasa yan sa International Criminal Court. Sigurado naman ako na kilalanin ng International Criminal Court yung piyansa na ipapalabas ng ating korte. So ibig sabihin, gagastos ka lamang siya sa tuwing mayroong hearing o paglilitis sa ICC, biyahe siya ng biyahe. Milyon kaya ang gagastusin niyan pagka gano'n. So, iyan ang remedyo niya na magagawa. Which is, hindi ipinagkait naman kay Duterte. So, ibig sabihin po, kung ako naman tanongin nyo, pasensya na kayo mga maka-BBM, talagang tinraidor ni BBM si Duterte. Ang pakay kasi ni BBM dyan, kailangan pati si Sara makukulong. Actually, maunahan pa lang ata ng ICC warrant of arrest yung impeachment. Paano pa ngayon kung nahuli ng ICC si Sara? May impeach pa ba kaya siya? Yan mga tanong. So, ngayon, kung yan ang sitwasyon, si Sara pwede rin siya magpiyansa. Hindi siya makukulong. Si Bongo pwede rin magpiyansa. Hindi rin siya makulong. Pero sa kondisyon na tuwing may hearing sa International Criminal Court, biyahe sila. Punta doon. Ang mahal ng gastos. Ngayon, sinabi ko kanina na patraidor talaga ito. Konfirmado ko nagtraidor si Bongbong Marcos laban sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Sapagkat po ay siya naman talaga ng papalabas na kipag-coordinate sa ICC na pabilisan na yung warrant of arrest laban kay Duterte. Yan naman talagang katotohanan. So ngayon, kung yan ang ginawa, bakit? Ano naman katraidoran niya? Ganito po yun. Kasi kung hindi siya traidor, kung tama lang trabaho lang ang lahat, na mayroong ICC warrant, ang ginawa naman sana ni Bongbong, hindi niya muna pinadala sa Netherlands si Duterte.
hinayaan niya na magsampa ng petition for bail sa Pilipinas si Duterte kasi nakalagay naman po sa ilalim ng International Criminal Crime Against Humanity ng Pilipinas na ang parusa ay 20 years na bilanggo lamang. So pwede siya magpiyansa. So hindi yan sasabihin na yung batas ng ICC ang paniwalaan. Kasi po, may pribilehiyo ang mga akusado. Lahat ng mga duda ay tinitingnan yan na pabor lagi sa akusado. So may tanong, kung sa ICC ang kulong ay hanap po habang buhay at kung ang kulong sa Pilipinas ay hanggang 20 years lamang, makapagpiyansa ba siya? Gayong ang batas ng piyansa sa atin ay pwede ka magpiyansa basta hindi habang buhay ang kulong mo. Paano naman habang buhay naman ang kulong sa ICC? Ang susundin ng batas natin, ng korte natin ay sarili nating batas. So pwede magpiyansa. So ganun bang mangyari, respetuhin din yan, ulitin ko lang, ng International Criminal Court at ipatawag na lang sila ni Bato. At kung mangyari man yan, pwede na ngayon subukan ng abogado ni Duterte magpiyansa doon sa ICC. Ang rason nila, number one na rason nila ay sa Pilipinas po, sa Republic Act 9851, ang parusa po sa crime against humanity ay 20 years of imprisonment lamang po. At nasa batas ng Pilipinas na pwede ako magpiyansa. Anong sasagutin ng ICC? Ang ICC po, nakikita ko na bibigay siya. Kaya pwede makalaya si Digong kung gano'n ang gagawin ng abogado niya. Subukan nila kung gusto na, baka pwede. Di ba? So, gano'n na lang siguro ang ating masabi nito at pakinggan natin patuloy pa kung anong interview ni Didi Chacha at saka ni Ted Filon kay Bato. So, gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. Tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the SONA na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yun? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako yung magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, I can stay forever in the Senate unless hanggat hindi madesisyonan ng Supreme Court yung aking petition. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Sasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna. Pakinggan natin, ano ba talaga? Gusto susuko siya? O tatakbo o magtatago? Pero ang sabi sa akin kanina, sabi niya kanina, na narinig ko, ay ubusin niya ang lahat ng remedyo niya habang pwede. Pati sa Senado, pati yung piyansa, sigurado ako. Bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Sabi ni BBM sa kanya, buhok niya ay hindi mahawakan ng ICC. So ano ngayon yan? Paano ka naman hawakan sa buhok? Wala ka naman buhok. Pareho tayo. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling niya sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago. Lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon.
Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong 'yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng legislatura, ng mga miyembro ng legislatura, and during while Congress is in session. Paano po 'yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I'm not invoking that immunity dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng review sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. O yan inasahan ni Senator Chess. Inasahan ni Bato na itatago mo siya sa Senado. Sir, do you include dito po sa inyo sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun. Pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang membro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng Executive Branch of Government. So, maraming precedents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila sa amin ding interview, siya overnight lang, the following day, siya nakusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And Kaya, Bato may hamon sa iyo si Madam Leila de Lima. Noong panahon ni Madam Leila de Lima, sumuko sa CIDG noong siya nilabasan ng warrant. Ikaw naman, susuko ka ba? Susuko ka ba, Bato? face the music. Man up Pinagtawanan lang ni Bato. natin yan, Ted, kung nirecognize, kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local Warrant na local court, hindi mangyari. Yan, wala ka namang kaso sa local court. Kasi dapat, kung ako naman si BBM, pinakasuhan niya na dito. Siya na nga, presidente. Gamit ang ebidensya na hawak ng Quadcom, pwedeng-pwede na. Para dito na sila mabilanggo. Ayan ang gusto nila. Dito na. Court or Supreme Court, din harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Opo, sige po. Senator, ngayon po ay panahon ng kampanya, ang bawat grupo may kanya-kanya na po silang mga event at mga mga programa. Kayo po dito po sa panig po ng PDP, kumusta po kayo? As in, hindi muna kayo sasama doon sa mga events nila? Paano kayo makapagpangampanya ngayon? Sasama ako. Bakit hindi ako sasama? Sasama ako din. Sasama ako. So hindi kayo tatago? Hindi ako magtatago. Wala pa namang warrant. Bakit ako magtatago? Wala namang warrant. Okay. Kailan ang next event ninyo? Titingnan ko sa kalendar ko. Oo. Right now, evented. Andito ako, umiikot ako. At hindi ako nagtatago. Nakikikausap ko yung mga tao. Guerrilla tactics nga lang yung aking pangampanya. Opo. Wala tayong audience, wala tayong host. Kaya, kuwan lang. Papunta na lang sa mga kung sino gustong humarap sa atin at Okay. makinig. Opo. Sige po. Meron ba kayong pakikipag-usap kay VP Sara habang siya naandoon sa The Hague? Wala. Ted. Hindi ko siya makontak. Okay. Pero you're trying to reach her. Hindi ko na makita. Hindi ko makita yung kanyang kasi yung cellphone niya, parang nagbago na cellphone. Opo. Birthday po ng dating Pangulo on March 28. May balak ba ho kayong gumawa ng kaparaanan para makausap ang dating presidente? Titingnan ko. Hanap ako ng paraan.
Oo. Kung sino pwede kontakin doon na may connect tayo doon. Pero sa FCC, kung mahirap mo yung makonect doon. Sila nga mismo na nandoon. Sila Harry Roque, sila si Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Medyo nahirapan nga, nandoon na sila physically. How Opo. much more tayo na napakalayo natin dito. Opo, opo. Kung sakali po at makausap niyo po ang dating presidente, meron ba na, pwede ba, I mean, yung kung mamarapati lang ninyo, ano kaya ang maaari niyo po sabihin sa kanya pong, it's 79th birthday, right? O 80th? Well, 80 na, 80. ang masasabi ko lang sa kanya ay itong lahat ng mga pagsubok na ito ngayon ay malalampasan natin ito. Malalampasan natin ito. Walang permanent sa mundong ibabaw. Everything is temporary. So magpakatatag lang tayo, laban lang at huwag mag-surrender. Yun lang ang ating isasabihin sa kanya. Huwag siyang sumuko sa laban. Laban lang because the whole Filipino people hindi ko naman sinasabi na 100% kasi meron naman rin talagang tuwan-tuwa na nakakulong siya ngayon. Pero majority of the Filipino people, even those who are outside the Philippines, other parts of the universe ay nandun na nakikiramay sa kanya at gustong-gustong maibalik siya dito sa Pilipinas. Opo. Senator, ang inyong partido, PDP, ano po, ay sigurado magpapagawa po ng inyong sample ballot, di po ba? Para sa inyo pong line-up, right? Opo. No? Oh. I'm not sure. Pero kasama yan sa mga plano siguro. So ang puntos dito ni Ted Filon ay kung parang tumutulong naman sa kanila si Imelda si Amy Marcos. So isasama ba nila sa kanilang grupo si Amy sa ticket nila sa kandidatura? Yun ang tatanong. Pero sa tingin ko ay isasama. So anyway, nais ko lang sagutin ito si Mami Viloy Saga. I don't follow this blog, sorry. Dati follower niya ko pero biglang nagbago plat ng vlogging. Ay salamat po, naging follower ko pala kayo. Hindi po ako nagbago ng plat ng vlogging. Kung ano ako, ganun ako po. Ang mahirap po sa inyo, ang kagaya kay Mami Bilo Saga, ang definition kahulugan ninyo ng katotohanan ay yung binahin si Duterte. Hindi naman lahat po ng pagbibira kay Duterte, katotohanan. May mga panahon naman na kailangan natin depensa ng batas. Hindi po ako nakatingin sa tao, Mami Viloy Saga. At pakiwari ko po sa iyo, kung hindi ko bibirahin si Bongbong, yun ang katotohanan sa iyo. So lahat po dito binibira ko, kinakampihan ko rin kung tama po yung batas ay nakapabor sa kanila. Pasensya ka na po. Kung okay lang po, uli naman ako, at least papasalamat ako sa iyo na dati naging follower kita. Sabi naman ni Seven Samurai, DDS vlogger na Toto, nilabas ko lang dito yung interview kay Bato, DDS na ako. Anong klase? Anong klaseng isip meron kayo? Sige, bahala ka kung yan ang isip, pero ang isang masasabi ko po, hindi nyo arok ng isip ninyo kung ano ang mga galaw ng tao. Masyado kayong suspetsoso. Ang problema, pag kainon ko po mga ganong salita po, pasensya na kayo, ang impression ko po sa inyo ay puro lang kayo, basta ang katotohanan lamang ay pag binira mo si Duterte, yun, nagsasabi ka ng totoo. Kung nagsasabi ka ng batas na nilabag, labang kay Duterte, hindi ka na totoo. Sinungaling ka na. Yun, hindi ka na, wala ka ng prinsipyo. So, opinion lamang tayo, punto por punto sa ating batas. Ngayon, nasa inyo yan kung gano'n ang impresyon nyo. Kaya po ang bansa ay hindi umuunlad sa mga tao pong kagaya niyo. Nagloloyalista kayo sa tao, nagkukontra kayo sa tao. Huwag kayong kumontra o maging loyalista sa tao para ang bansa natin uunlad. Tumingin kayo po sa isyu. Kumbaga, sa inyo ay wala nang puwang sa inyo ang mga bagay na pagkatama. Ito naman si Lito de Torres. Oo nga, dati si Lito Lapid at Erwin Tulfo. Alam mo nyo naman, pwede ko bang araw-arawin sila? May mas malaki pang isyu kay Duterte. Araw-arawin ko ba sila? Ano ba ka ba, Lito Torres? May utak ba kayo? Pasensya na kayo. Pero tinatanong ko kung nag-iisip ba kayo? Gusto nyo topic, si Lito Lapid lang araw-araw. Isa naman gusto na birahin na si Duterte araw-araw. Isa naman gusto na purihin na si BBM araw-araw. Saan tayo pupunta nito? Iba-ibang isyu. Kung anong isyu na puputok, yun doon tayo. Ha? Lito de Torres, ganun lang. Sana maintindihan nyo ako. Pero wala naman ako magagawa kung hindi nyo ako maintindihan.
I would welcome only those people who can understand me. That's it. Okay? Pakinggan natin ulit si Ted Filon. Isasama nyo ba ang pangalan ni Senator Amy Marcos sa sample ballot ninyo? I don't know, Ted, ha? I don't know. Pag-usapan pa yan ng partido. Pero kung ako ang tanungin mo, personal, wala akong masamang kuwan kay Sin Aimee. I know her personally. She's my best friend sa Senado. Wala akong nakikitang masama sa kanya. Opo. So, kumbaga, wala kayong objection kung isama po sa sample ballot ng inyong partido ang pangalan ni Senator Amy? Well, depende yan kung desisyonan yan ng executive committee or pangkalahatan ng PDP. Ako'y wala akong, as I've said, wala akong masamang tinapay kay Senator Amy. Okay, sige po. So, ito po, ano po ang inyong masasabi ngayon sa mga... Yan ang sinabi niya, yan ang update kayong Kabato. Ibig sabihin po, hindi naman ako kumakampi Kabato, Momi Viloy Saga. Kung ipinipicture ko to, kumbaga, human interest ang aking pinapakita. Yung interest sa tao, ano kaya sasabihin ni Bato? Kita nyo nga, nagtatago na nga siya, nag-alala na nga siya, lalabas ang warrant of arrest sa kanya. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang inyong isipan pag pinalabas ko, nagsasabi kayo na DDS. Ano kung DDS? Halimbawa, ano masama sa pagiging DDS? Sige nga, ano masama sa hindi DDS? Ano mabuti sa hindi DDS? Matanong ko kayo, anong masama pagiging BBM? Anong masama hindi magiging BBM? Anong masama kung nasa gitna ka? Anong masama kung kukontrahin mong gitna? Ganun lang ako kasimple. Dapat kayo po maging open-minded po kayo. Yan po pinakamagandang ugali ng Pilipino, pagiging open-minded. Kasi sa pagiging open-minded lamang po, may pag-asa ang ating bayan na ibuboto nyo ang tamang tao. Ang hindi pa open-minded, mga close-minded na tao, ayun ang bumuboto. Pag makabibiim ako, loyalista ako. Yan ang masama. Pag didiis ako, loyalista ako. Yan talaga masama. Dapat ay tumingin po kayo sa isyu. Sabi ni Momi Viloy Saga, lilinawin ko po, ang paraan po ninyo ng vlogging, hindi po maganda. Okay lang po yan. Kung hindi nyo kanakandan sa pamaraan kong vlogging, pwede naman po kayo umalis. Okay lang po. Pero tinitingnan ko po yan na isang magandang kritisismo laban sa akin, pero hindi ko po rin maintindihan ano bang klaseng vlogging ang gusto mo. Ito naman ni Steven Samurai, see, told you guys, DDS vlogger na talaga ito. Ano kung BDS vlogger ako? Sa totoo lang, hindi nga ako DDS. Gigilitin na nga ang ulo ko ng mga iyan kasi dami ko ng kaaway sa dyan. Tapos, baka kambyo ako. Ano ba? Hindi ko kayo maintindihan. Ang sa akin lang, fair lang ako. Kung sino dapat birahin. Ha? Okay? Ganun lang po ako. Tapos ang iba naman, si Lito de Torres, gusto niya araw-araw si Lito Lapid bibirahin sa si Erwin Tulfo. Mas malakas ang issue ngayon dito kay Duterte sa ICC. Ngayon kay Bato. Di ba? Hindi ko kayo maintindihan. Anyway, kung hindi ko maintindihan, hindi ko naman kaya talaga. Kung hindi ko kaya ibigay. At kung hindi nyo gusto sa akin, wala pong problema. Alangan naman ako may mimilit sa inyo. Hindi naman po ako diktador. Kagaya ng ibang tao, diktador. Kagaya sino pang mga diktador? Marami din diktador. Si BBM, diktador. Si Duterte, diktador. Si Bato, at least, diktador din siya, naging PNP chief siya. Lahat ata ng Pilipino, pag nagkaroon ng pwesto, diktador. Tayo lang ating hindi naging diktador kasi wala pa tayo sa pwesto. Subukan pa natin ang ating sarili kung talagang magaling akong tao. Kaya ko pa rin bang maging hindi diktador kung ako na nasa pwesto? Pero iniisip ko, nakakayanin ko. Ganun na po ako. At totoong tao po ako, wala pa akong tinago. Wala pa akong tinatago. At ang reputasyon ko po ay aking inaalagaan. Wala pa po akong nilokong kliyente sa aking buong buhay na pagkaabogado. At wala pa akong ninakaw na pera sa aking kliyente sa buong buhay ko na abogado ko ng aking kliyente. At wala pa akong binentang kaso sa aking buong buhay na maging abogado ako. At sa halos lahat ng kaso ko ay pinanalo ko.
Magtanong kayo sa lahat ng abogado. Pinakamahirap na trabaho ng abogado ay kung paano papansinin ng Supreme Court ang kanilang mga kasong sinasampa. Ako po, ang record ko, pahingi nga ng mga papel dyan, Le. Ang record ko sa Supreme Court, sa 10 ko na papel na sinasampa sa Supreme Court, mabuti na may 2 na hindi matatanggap. Yung mga kulay pink. Kulay pink. Papakita ko lang sa mga nakikinig sa akin. O, tama. Titingnan nyo lang po na opinion yan. Maari magkaibang opinion nyo sa akin, maari magkaibang opinion ko, pero titingnan nyo isang opinion, pero titingnan nyo po yung guide kung bakit ako nagkaroon ng opinion. Wini-welcome ko po, mas gusto ko po yung mga subscriber na nag-iisip. O, ito. Regalo ko ito sa inyo. O, ayun, binigyan ng Supreme Court ng pansin ang aking petisyon na sinampa ko pa noong January 2024. Laban ito po sa akap na aking hinihingi na ibabasura ng Supreme Court. Laban din po ito sa 12 billion pesos na binigay sa COMELEC bilang plebiscite fee, plebiscite budget para sa 2024. Wala namang plebisito. Laban din po ito sa 176 billion na flood control projects na binigay sa DPWH. Ano maging resulta nito kung matapos na may panalo ako? At sinisiguro ko mananalo ako sa kasong ito. Ipapabalik ang pera ng pamahalaan na 27.6 billion na akap, ibalik sa kaban ng bayan. Ang pera na 12 billion ay pinapabalik ko sa galing COMELEC, pinapabalik ko sa kaban ng bayan. Ang pera na 176 billion pesos na nilaan lamang sa flood control projects na hindi naman nangyari dahil binulsa ng nila at nagkaroon ng malaking baha sa Bicol, Albay, sa Batangas at mahigit 200 na namatay. Yan po ang aking trabaho. Sino po ba? Hamunin ko sino mga abogado dyan makagawa-gawa sa aking ginagawa. Oh. Ang dami po, ito yung mga pinadala ko sa Supreme Court para i-approve lahat yan. Approve lahat yan. Ganon po. Ayoko magsabi na magaling ako, pero yun lang po ang aking pruweba. Ako rin po ang nagpetisyon sa Supreme Court para mapababa ang panahon sa pagsasampa ng cyber libel. Dati ginawang 15 years ng Supreme Court. Ngayon, 1 year na lang dahil sa aking panalo. Ako rin po ang naging dahilan sa aking petition na sinampa ko sa Supreme Court noong 2008 na tinanggal na ang kulong sa mga taong masentensya ng libel. At ang mga tao na nagbinipisyo sa aking gawa, number 1, si Christy Perminit. Siyang unang nasintensyahan matapos na ilabas yung aking panalo at hindi na siya kinulong. Pangalawa, nakabinipisyo dyan ay si Erwin Tulfo. Hindi na siya kinulong sa 4 na libel case niya na sintensyado sa ng Supreme Court. Hindi na siya kinulong kundi nagbayad na lang ng multa. Ganon din si Rapi Tulfo. Hindi na siya kinulong dahil sa aking gawa sa Supreme Court. Sa dami-dami ko na pong ginawa para sa bayan. Ganon po yun. Marami pang iba na hindi ko na babanggitin. Ganon po ako kang klaseng pagkatao. Na hindi pa ako yumaman. Hanggang doon lang ako. Hindi ako mayaman. Hindi po ako tinatawag na malaking law firm. Nag-iisa lang ako. Nung nasa National Press Club pa ako, nanggaling ako paging editor ng People's Tonight, ay ang maliit na opisina ko na kasya lang ang 3 tao sa lapad. From that very small office came the biggest victory for press freedom that I did. Ang National Press Club, lulusubin na at kukunin na ng JSIS, ang National Press Club Building, pinanalo ko. Tinalo ko ang lahat ng abogado ng JSIS. Ganun lamang po ako. At wala po akong hindi pa ako nakipagkutsaba sa kahit sinong politiko.
bayad. Ganun po ako. Kaya wag niyo po akong isyuhan na prinsipyo ko, baka nabili na ko ni Duterte, baka nabili na ko ni BBM, baka nabibili na ko ni Romualdez, kahit sino po, walang kaya makabili sa akin. Ilang beses na rin po ako inalok ng milyon-milyon ng pera sa mga kalaban ko. Nilaban ko lahat ang kaso. Pinalabas ko ang dalawang rebelde na mga bata na mga Muslim doon sa Bangsa Moro, freedom fighters, na ipapanalo ko ng kasong yun. Ni 5 wala nga ako nakuha doon eh. Ang dami pong ako pinanalo. May unang-una kong kasong libel na pinanalo nung naging abogado ako. Isang maralitang na magsasaka sa Gapan City. Gapan, Nueva Ecija, hindi pa City Gapan. Kalaban namin ay multi-millionaire dyan sa Nueva Ecija. Naipanalo ko sa libel case, ang binayad sa akin 3 itlog ng manok Tagalog at yung inahin ng manok Tagalog ay binayad sa akin. I'm so proud of it. Pinicturan ko pa yun. Simple lamang po ako. Pero pwede kong sabihin, daming mga abogado na kakilala sa akin, kinatatakutan nila ako. At sabihin ko sa inyo ang katotohanan, saan ba ako kumukuha ng aking lakas bilang isang abogado? Sa galing po ng pagsusulat ko. Power pong argument ko. Gusto ko nga magbukas ng academy sa magtuturo ako paano magsulat. Effective. Effective news writing, effective feature writing, effective editorial writing, effective legal writing. Ganun lang po ako. Kaya, hindi po ako umiiyak kahit namatayan ako ng nanay ko. Namatay nanay ko nung nabasa niyang disbarment sa akin. Okay lang yun. Hindi na siya kumain mula nung araw na basa niya. Lagi siyang tinatanong ng mga kapitbahay namin doon sa South Cotabato, yung anak mo pala na disbar. Pero okay lang yun sa akin. I'm here. I know how to make my world move on. I'm here to serve by means of giving education to the people who want to know something. I'm here to serve, to give education and knowledge to all people who want to listen to me. And let me assure you that I am a kind of person who is the most honest I have observed. All brothers, all bloggers, ako lang po pinaka matapat sa tungkulin sa pagsasalita. Kung gusto ko mag-criticize, magkikriticize ako, pupuna ako para sa kabutihan ng bayan. Ganun lamang po ako. So, I hope so, naintindihan nyo na ako. Hanggang doon na lang muna ako at maraming salamat po sa inyo lahat. At mind you, I will prepare power vlogs. Yung vlog na talagang nakakasyak sa inyong lahat. At ang unang objective ko rito, gusto ko wawasakin ang mga mapagkunwari na mga politiko na tumatakbo, lalo na pagka-senador. Babalikan ko yan si Lito Lapid, babalikan ko yan si Erwin Tulfo, babalikan ko si Bong Revilla, babalikan ko silang lahat. Kasi wala pong deserve na magiging senador sa linya ni BBM at wala rin pong deserve sa linya ni DDS. Kung mayroon mang deserving dyan, sa ngayon nakikita ko, number 1 deserving candidate to be a senator sa akin. Sana masunod niyo ako. 2 kasing pamantayan ko, katapatan sa sarili at kakayahan. So kung iyan ay naging mambabae, hindi tapat yan. Kung sinusuwaygan niya ang kanyang asawa, lalo pa kayo. Kung iyan ay nagnanakaw, ay may record na kinakaso na magnanakaw, hindi po tapat yan. Kung iyan ay nanluko ng kanyang kalibin, o kagaya kay EP Salvador,
Inistapan niya si Desena, yung kanyang kalibin. Kung yan si Willie Rebillame, hindi ganyan na tulungan yung mga 72 katao na namatay sa kanyang anniversary sa Pasig Ultra na kung saan nagkaroon siya ng first anniversary ng kanyang Wawawi, bakit mo pa siya ibubuto? Si Pacquiao, hindi kanya maasikaso na maayos ang kanyang pamilya. May babae roon, may anak sa kabila, sa labas. Papastor-pastor. Bakit mo siya ibubuto kung wala man lang siya kakayahan? Sa katapatan niya, hindi mo pa siya masabi na patapat. Hilig lang na talaga niyang pagiging boxer. Sino pang iba? O sa tingin niyo si Pia Cayetano na pinakamatalino sa ngayong kandidato? Pero hindi siya, kulang siya sa katapatan sapagkat yung kanyang kapatid nga mismo binabanatan si BBM noon, tumatakbo sila pagka vice presidente tapos kakampi sa kay BBM. Lahat yan, pati mga Marcos dyan. Ang katapatan sa bayan ay napakalaking tanong. Pati Duterte dyan, napakalaki. Nakita nyo naman ang kanilang record. Bakit ba tayo natin ibubuto? Ang hirap lang sa ating bayan. Buto pa rin ng tatay ng buto ng mga kilalang mamamayan. Kaya, may katapatan sa kabila. Nakita ko dyan, number 1 sa katapatan, sa kakayahan. Sa aking assessment, si Heidi Mendoza. Nandyan din si Luke Espiritu. Nandiyan din si Sunny Matulak. Biro mo, si Luke at saka si Sunny parehong abogado pero hindi nagpayaman at tumutulong sa mga lahing manggagawa. Yan po ang ebidensya na consistent sila all throughout the years na tumutulong sa mga tao na hindi naman magpapayaman. Alam mo, mga magagaling na abogado, may chance sila na para magiging mayaman. Pero mas pinili nila na magiging tagatulong sa mga magralita, mga magsasaka, mga peasants and workers party. Bakit wala tayong puso para sa kanila? Subukan naman natin lahat ng bago. Baka naman magbago ang ating bansa, mawawala na yung kriminal, mawawala ng mga birdugo, mawawala na yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. At saka, pangarap ko talaga, dapat sana nga ang mga judge sa ating bayan ay mga tao na. So, iyan na po ang aking pakiusap sa inyo. Tumingin po tayo sa issue, hindi po sa tao. Ganun lamang po ang aking pakiusap. So, si Marcolita po, tinatanong nyo, ay kulang din po sa katapatan, pero magaling siya, may kakayahan. Kasi may bad record din mo yan. So, Jimmy Boy Bahe, dapat saliksikin talaga, magsasaliksik ako para sa inyo. Ibibigay ko ang mga background ng lahat. Unahin ko po ang katapatan sa bayan. Doon po ako magsisimula. Para kahit na walang kakayahan, basta tapat sa trabaho, walang problema po. At saka hanggang dyan lang muna ako at sana pagpalain sana tayo ng Diyos. Huwag naman tayo sana, bigyan naman sana tayo ng mga leader na hindi kagaya sa mga ugaling Duterte, ugaling Bongbong Marcos, tsaka ugaling na ibang magnanakaw, kagaya kay Bong Revilla. Ugaling na mapagbili ng mansion, kagaya kay Lito Lapid. Magnanakaw sila lahat. Pasensya na. The evidence is so many for me to say that they are not. Ay, maraming salamat po. Sa PDP, kung si Percy Lapid nagsabi niyan, padapa rin yan eh. So ganito na lang. Hanggang dito mag-isang oras na lang tayo. At maraming salamat po sa lahat. At babalik po tayo. Siguro mga 10 o'clock babalik tayo.